Manila Broadcasting Company. DZRH, member, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras Bishop Bert Calang, alas 4:14. Uy! Nakapag-break ka na ba? Nakapag-relax ka na ba? Saan ka man nagtatrabaho, mapa-opisina man o work from home o mula mismo sa pwesto, sasabayan namin ang break time mo. Sasabayan namin ng mga balita at komentaryo, mga panayam ng mga taong viral ngayon. DZRH Break Time! Magandang hapon Pilipinas. Ako po si Deo Macalma. Ako naman po, Thea Pecho Corpuz. At narito ang headlines ng ating mga balita ngayong araw ng Martes at 13 ng buwan ng Mayo. Mga nanalong senador ipoproklama na sa Sabado ayon sa COMELEC. Good news naman dahil ang Meralco may bawas singil sa kuryente ngayong Mayo. Tatapyasan ng 75 centavos ang kada kilowatt hour. May higit na 200 brownout naranasan sa ilang lugar sa panahon ng eleksyon kahapon ayon naman sa National Electrification Administration. Alegasyong dagdag bawas sa mga boto sa pagkasenador sinupalpal ng COMELEC. Pangulong Bongbong Marcos sinama ng mananalong kandidato na tumulong na lutasin ang korupsyon, inflation at iba pa. Mga kandidato kinalampag ng Eco Waste Coalition tumulong na maglinis pagkatapos ng eleksyon. Proklamasyon naman ng 19 na lokal na kandidato sinuspindi ng COMELEC dahil sa mga election protest, mga petisyon. Self-confessed drug lord Kerwin Espinosa panalo bilang mayor sa Leyte. Wow! At dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, nanalong kongresista ng Pampanga. Broadcast journalist Sol Aragones, nanalong gobernador ng Laguna. At socialite Rosemary Baby Arenas, nanalo ring kongresista mula sa Pangasinan. Bulkang Kanlaon muling nagka-explosive eruption. Kaap muling naglabas ng NOTAM sa mga piloto. Isang PhilAm arestado sa California sa pagdukot sa isang 10 taong gulang na bata. At ngayon sa detalye ng ating mga balita, abay sabi po ng COMELEC ay sa Sabado na ipoproklama ang mga nanalong kandidato sa pagka-senador. At batay sa partial and unofficial results, nangunguna pa rin si Senator Bongo number 1. Nakuha ng 26,471,407 votes. Number 2, Bam Aquino, 20,631,278. Number 3, Bato de la Rosa. Nakakuha naman ng 20,256,881. Number 4, Erwin Tulfo, 16,809,701. At number 5, Kiko Pangilinan. Ito ang dagat. 15,083,621. Sinundan naman ito ni Marcoleta Rodante with 14,900,175 votes. Number 6, ayan. Number 7, si Ping Lacson with 14,852,823.
Pumangwalo si Tito Soto with 14,593,551 votes. Pumangsyam naman si Pia Cayetano with 14,302,435 votes. At pangsampu si Camille Villar with 13,353,885 votes. At number 11, Senator Lito-Lito Lapid-Lapid. Nakakuha ng 13,113,598. Number 12, si Senator Manang Amy Marcos. 13,032,000. Number 13, Ben Bitag Tulfo. 11,883,510. At number 14, Senator Bong Revilla, 11,785,074 votes. At number 15, Abi Binay, 11,565,962 votes. At ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, ang mga nanalong kandidato sa pagkasenador ay nakatakda ng iproklama sa darating na Sabado. Sa mga leading, sa mga panalo, congratulations! Samantala, dumating na sa Cebu ang 35,000 na sako ng bigas na ibebenta ng gobyerno sa halagang 20 pesos kada kilo. Ayon sa Department of Agriculture, ang nabanggit na shipment ng NFA well milled rice ay galing sa bodega ng ahensya sa Mindoro. Ipinahayag ng DA na ang 35,000 na sako ng bigas ay bahagi ng 600,000 bags of rice na binili ng pamahalaang panlalawigan ng Cebu para sa pilot test ng programa na may layuning magbenta ng 20 pesos kada kilo ng bigas. Bukod sa nabanggit na probinsya, nakikiisa din sa kaparehong inisyatibo ang lalawigan ng Bohol, Siquijor at Southern Leyte. Ang pilot test para sa 20 pesos kada kilo ng bigas ay tatagal ng hanggang Disyembre. Samantala, good news naman mga misis. May bawas singil na 75 centavos kada kilowatt hour ang singil sa kuryente ngayong buwan ng Mayo. Katumbas ito ng 150 pesos na bawas singil sa mga kumukonsumo ng 200 kilowatt hour kada buwan. Ayon sa Meralco, ito dahil sa mababang transmission, gayon din ang generation charge. Kala ko dahil tag-ulan na. Sa iba pang balita, target ng Commission on Elections na simulan nga ang proklamasyon ng mga nanalong senador sa Sabado, Mayo 17. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, gaganapin ang proklamasyon ng 12 senador sa Manila Hotel, 10th City. Batay sa partial at unofficial results ng COMELEC, nangunguna sa pagkasenador si Bongo na sinundan ni Bam Aquino at Bato de la Rosa. Pinabulaan na naman ng COMELEC ang onoy dagdag bawas sa resulta ng 2025 senatorial race. Ayon kay COMELEC Chairman George Erwin Garcia, media outfits na ang naglabas ng resulta ng eleksyon nang hindi nilinis ang raw data mula sa COMELEC data server. Sinabi pa ni Garcia na meron lamang 2 media outfits na may programang linisin ang raw election results ng eleksyon mula sa data server ng poll body bago ito ipublish. Ang paglilinaw ni Garcia ay matapos mag-viral ang resulta ng eleksyon para sa pagkasenador sa umano'y discrepancy at decline o pagbaba ng humigit kumulang 5 milyong boto na natanggap na isang kandidato sa pagkasenador. Binago kasi ang sistema dati-dati po yung transmission ng boto po mahabigan, sabay-sabay yan. Mula sa COMELEC, mula sa presinto o kaya sa canvassing, mula sa presinto, didiretso na yan sa COMELEC at kasabay niyan, meron ding kopya ang mga political parties, ang PPCRV at ang KBP o media.
Samantala, sinuspinde ng Commission on Elections o COMELEC and Bank ang proklamasyon ng 19 na kandidato dahil sa mga pending na petisyon o apela laban sa kanila sa poll body. Kabilang narito si Marikina Mayor at Congress-elect na si Marcelino Teodoro dahil sa issue ng vote buying at Attorney Harold Respicio na kandidato sa pagka-Vice Mayor sa Isabela dahil sa banta niya noon na kanyang mamanipulahin ang halalan. Si Attorney Christian Sia na kandidato sa pagkakongresista sa Pasig at una na ring diniskwalipika ng poll body ay sinuspindi rin ang proklamasyon. Ito naman ang 15 kandidato at isang party list group na sinuspende ang proklamasyon. Fatima Mirza Sali-Sali, kandidato sa pagkaalkalde sa Panglima, Sugala, Tawi-Tawi. Belshazzar Abubakar, kandidato sa pagkaalkalde sa Panglima, Estilo, Sulu. Ronald Alarcon Rodriguez, kandidato sa pagkagobernador sa Camarines Sur. Matt Florido na kandidato sa pagkakongresista sa Quezon Province. Gerardo Angala Noveras at Christine Marie Manuso Noveras, kandidato sa pagka-vice-gobernador sa Aurora. Darwin Sia, kandidato sa pagkakonsehal sa Maynila. Aquino Davao Romato, kandidato sa pagkaalkalde sa Sultan Dumalongdong, Lanao Sur. Menandro Besat Buenafe, kandidato sa pagkakonsehal sa Lagangilag, Abra. Christian Noveras, kandidato sa pagkagobernador sa Aurora Province. James Ronald Macasero, kandidato sa pagkakonsehal sa Malabon. Ricardo Legaspi Yanson, kandidato sa pagkaalkalde sa Katayngan, Masbate. Philip Paul Fortuno, kandidato sa pagkakongresista sa Camarines Sur. Danny Taha Mando, kandidato sa pagkakonsehal sa Sharif Agwak, Maguindanao. Mando Gimbangan Taha, kandidato sa pagkaalkalde sa Sharif Agwak, Maguindanao. Isaias Noveras, kandidato bilang board member sa Aurora. Sa party list naman, suspendido rin ang proklamasyon ng PBBM party list na una na ring diniskwalipika ng COMELEC dahil sa residency issue ng mga nominee nito. Samantala, muling nanalo dahil walang kalaban ang dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo bilang kongresista mula sa isang distrito ng Pampanga. At speaking of Pampanga, nanalo rin ang dating gobernadora Lilia Baby Pineda at ang kanyang anak na Vice Governor-elect Dennis Pineda. At nanalo rin ang ilang showbiz personalities. Katulad na lamang ni Ate V, Vilma Santos, nanalong gobernador ng Batangas. At si Mista, ayan, Congresswoman Richard Gomez ng Ormoca City. At ganoon din ang broadcast journalist na si Sol Aragones, nanalong gobernador ng Laguna. At isa pang showbiz personality, Scorpio Boy, Governor Daniel Fernando ng Bulacan. Grabe, 1 million ang lamang dun sa kalaban. Wow, landslide lakay. At nanalo din ang socialite, Madam Congresswoman Baby Arenas ng Pangasinan. At ang misis ng dating House Speaker, Congresswoman Manay Gina De Venecia. At congrats din kay Mayor Lisa Ermita ng Balayan na Batangas na nanalong mayora. At ganoon din ang mga mista ng PMA Sandigan 82. Nagpapabot din ng pagbati. Congratulations kay mista Kuyang Congressman Roy Loyola ng Cavite. Ganon din si Mayor BBM Benji Magalong ng Baguio City. At kasama rin dito si Mayor Rambo de Gracia ng Santa Teresita, Cagayan. At ganon din Congressman Jay Vergara. At ganon din si Mayor Lucy Torres. At Mayor Elmer Soria. At ang pagbati ay mula sa kanilang mamista sa PMA Sandigan 82. Diba? Colonel Alex Zambrano, congratulations. It's a celebration. Malaki-laki ito. Lakay, hindi nanalo yung manok? Ha? Yung sisiw to manok?
Hindi nanalo. Wala, tinalo ni Baby Pineda. Samantala nanawagan ng Eco Waste Coalition sa mga tumakbong kandidato na tumulong sa paglilinis ng mga campaign material na ginamit ngayong eleksyon. Giit ng grupo, hindi lang ito usapin ng pagtatapon ng basura kundi bahagi ng pagpapakita ng responsableng pamumuno. Ipinunto rin ng grupo na palagi itong problema tuwing halalan kung saan hindi nabibigyan ng pansin ang epekto ng kampanya sa kalikasan. Kaninang umaga nagsagawa ng clean up drive ang Eco Waste Coalition sa Quezon City kasama ang mga volunteer at ang City Department of Sanitation and Clean Up Works. Una nang inihayag ng COMELEC na may hanggang 5 araw ang mga kandidato para baklasin ang kani-kanilang campaign materials matapos ang eleksyon. Babalikan natin na lang pang detalye na ating mga balita. Ang Pangulong Bongbong Marcos hinamon ang mga nanalong kandidato na tumulong na lutasin ang problema sa corruption at inflation. At Bulkang Kanlaon abay sumabog na naman kaninang umaga. At isang Pinoy-American PhilAm inaresto sa California dahil sa pagdukot sa isang 10 taong gulang na bata. Bakit? Ang detalye na mabalitang yan sa ating pagbabalik sa ating palatuntunang Break Time. RH Break Time. Oras sa birthday boy, Dr. Alan Racho. Ayan, binabati ni Mr. Cesar ng Toyota Alabang. Mr. Michael is my guy. At Lieutenant Larry Francisco. Oras ganap ng alas 4:31. Kanya na ating mga balita. Makinig ka mo, Solsiful General Tom Rentoy. Iprinoklama na ng City Board of Canvassers si dating Vice President Leni Robredo na nanalong mayor ng Naga City. Sinabi ni Robredo na ang kanyang pagkapanalo ay nagpapatunay lamang na dapat walang humpay ang laban para sa mabuting pamamahala. Mahalaga rin anya na ma-institutionalize ang good governance upang maging madali ang pamuno ng mga susunod na mga leader. Tinalo ni Vice President Leni sa pagkandidato sa pagka-mayor ang dating broadcaster Restituto de Quiros. Awan. Samantala, Ayan, binabati ni General Joe Roncesvalles, mga Bicolandia. nakapagtala naman ng kabuoang 267 power interruptions ang National Electrification Administration o NEA sa panahon ng halalan. Ayon sa NEA, mula Mayo 12 hanggang 13 ay nasa 80 electric cooperatives ang nakapag-report ng interruption, habang 26 na polling precincts ang nakaranas pa rin ng power outages. Nagpapatuloy pa rin ang power restoration sa 4 na electric cooperative kabilang ang Aurelco, Caselco, Boheco 1 at Maselco. Standby sa ating mga reports. Ano ang latest sa Malacanang, Miss Let? Muling nanaig ang demokrasya ng mapayapa, maayos at may dignidad ang idinaraos na eleksyon nitong araw ng Lunes ayon sa Pangulong Marcos. Naniniwala ang Pangulo na naghalal ang mga Pilipino ng mga leader na makikinig at tutugon sa mga usapin ng inflation, corruption, trabaho at iba pa. Nagpasalamat din ng Pangulong Marcos sa mga sumuporta sa mga kandidato ng Administrasyon Alyansa dahil bagamat hindi nanalo lahat ay pagpapatuloy nila ang kanilang misyon. Pinapuren din ng Pangulong Marcos ang mga hindi nanalo sa eleksyon dahil sa kanilang tapang na tumayo para sa serbisyo publiko. Sinabi ng Pangulo sa mga nanalo na anuman ang partido o koalisyon, dapat ay magsama-sama pa rin para sa isang layunin, ang paglilingkod ng mabuti sa bayan.
Samantala, naging maayos at mapayapa ang eleksyon sa buong Bicol Region. Ayon kay Police Brigadier General Andre Dizon, hepe ng Bicol Regional Police, manageable at stable ang sitwasyon sa buong Bicol. Bungaan niya ito ng pakipagtulungan ng law enforcement agencies kabilang ang Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard at Bureau of Fire Protection. Bukod dito, mahalaga rin anya ang naging papel ng striktong pagpapatupad ng gun ban. Sa buong rehiyon, higit sa 26,000 checkpoint ang itinalaga para mabantayan ang seguridad sa buong panahon ng halalan. At hatawin natin ang mga reports. Unahin natin ang report mula sa Malacanang. Tagumpay ng karamihan sa mga kandidato ng alyansa. Pagpapakita ng kumpiyansa sa ngarin ng bagong Pilipinas. Ay naman sa kanilang campaign manager na si Congressman Toby Chanco. RS number 14, Let Narciso please come in. Miss Let. Lakay ni Steya, binigyang diin ng alyansa para sa bagong Pilipinas na ang layunin ng kanilang kampanya ay makakuha ng suporta para mahalal ang mga senador na magagamit ang kanilang husay at karanasan sa Senado at para matulungan ang administrasyon sa pagsisikap na maiangat ang pamumuhay ng mga Pilipino. Kaya naman ikinukonsidera ni Alyansa Campaign Manager Toby Chanco na ang tagumpay ng karamihan sa kanilang mga kandidato ay vote of confidence sa hangarin ng bagong Pilipinas. Ito'y para sa pag-unlad na magdadala ng kaginhawahan sa mga kababayan. Sabi ni Chanco, ang boto ng mga tao ay pagpapahayag ng pakikiisa sa kagustuhan ng administrasyon na maipagpatuloy ang masiglang ekonomiya at mapanatili ang paglago. Malinaw rin anyang senyalis ito para sama-samang sumulong, gabay ang pangarap ng mga tao at pangakong tutugunan ang mga alalahanin ng mga ito. Ipsilet Narciso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Miss Let. Samantala, Senator Risa Ontiveros, masaya at madadagdagan na ang oposisyon sa dalawang kapulungan ng Kongreso. I-detalye mo ang balita, RH28 Raymond Dadpaas. Raymond. Mr. Mayor Lubos, ang pasasalamat ni Senador Risa Ontiveros sa nakuhang suporta ng kanilang hanay sa katatapos na 2025 midterm election. Ito ay dahil sa panguna ng kanilang party list group na akbayan sa partial unofficial result. Ganon din ang tiyak na magiging panalo ng party list ni na dating Senator Leila de Lima na mamamayang liberal o ML. Sa Senado ay madadagdagan ng bilang ng mga nasa hanay ng oposisyon. Ito ay sa malinaw na panalo ni na dating Senador Bam Aquino at Kiko Pangilinan. Sabi ni Ontiveros, hindi lang ito simpleng political comeback, kundi pinatunayan dito na hangad pa rin ng masang Pilipino ang pamahalang may puso, may prinsipyo at may tapang manindigan. Lumalakas na din ang totoong oposisyon sa Senado at Kongreso dahil sa panalong ito sa katatapos na halalan. Pinasalamatan nitong mga kabataan na tinawag niyang game changer sa halalan kahapon. Para kay Ontiveros, simple at malinaw ang sigaw ng taong bayan. Itaas ang sahod, ibaba ang presyo ng bilihin, gawing abot kamay ang edukasyon at tiyaking may pananagutan ang nasa kapangyarihan. Narito si Senador Risa Ontiveros. Buong puso akong nagpapasalamat sa solid supporters ng Akbayan sa pananatili at pagbitbit sa ating partido sa bawat sulok ng bansa. Sa mga bagong mukha na tumaya sa ating pagkilos. Salamat sa pagkakataong inyong ibinigay. At special shout out sa ating kabataang botante na nagsilbing game changer sa eleksyong ito. Welcome back rin sa aking mga kaibigan, sina Senator Kiko Pangilinan at Senator Bam Aquino. Kayo ang mga boses na kailangan natin sa Senado sa mga darating na araw. Si Senador Risa Ontiveros. Ito si RH28 Raymond Dadpaas para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Raymond Dadpaas. At balik daw ang Pink Power. Samantala, lakas CMD na natiling dominant political party sa Kongreso matapos ang midterm elections. Aris number 12, Milky Rigunan, please come in. Manang Milky. Lakayateya, 104 seats ang ookupahan sa Kongreso na mga miyembro ng Lakas Christian Muslim Democrats.
base sa resulta ng katatapos pa lamang ng midterm elections. Sa 128 congressional candidates ng lakas CMD sa Kongreso, 104 ang nanalo. Ibig sabihin, mayorya sa mga kinatawan ay sa partido ng administrasyon. Sa mga nanalo sa ilalim ng lakas CMD, ang 79 re-elected congressmen at 25 na mga bagong kinatawan. Ang Pangulo ng lakas CMD na si House Speaker Martin Romualdez ay nanalo rin at naiproklama na bilang kinatawan ng unang distrito ng Leyte. Ayon kay Romualdez, ang pagkakapanalo ng nakararaming tagalakas CMD sa Kongreso hindi lamang vote of confidence sa kanilang mga kandidato kundi sa liderato ng Kamara. Muling inulit ni Romualdez ang commitment ng Kamara na may pag-ugnayan sa mga kaalyado ng Alyansa para sa Bagong Pilipinas para suportahan ang reform agenda ng Marcos administration. Sa 11 senatorial candidates ng Alyansa, 6 sa mga ito ang pasok sa 12 senatorial slate. Ako si Neil Criguna, nagulat para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Samantala, ang mga nanalong kandidato sa Central Luzon, isa-isa nang ipinoproklama. Idetalye mo ang balita, RH25, Grace Ansano. Grace. Yes, sa maghapong ito, isa-isa ng mga naiproklama ang mga nanalong kandidato sa bahagi ng Central Luzon. Dito sa Nueva Ecija, isa-isang nagdatingan mula sa miyembro ng board member ng Sangguniang Panglalawigan ng mga nagwagi. Isa sa mga nagtungo sa provincial election canvassing office ay ang nanalo sa 3rd district ng Nueva Ecija na si dating Mayor Jay Vergara. At kasunod naman ang 4th district representative na nanalong si Congressman Emeng Pascual. At habang sa bahagi ng Cagayan, kanina rin lamang ay nagtungo na ang grupo naman ni dating PNP Chief Edgardo Aglipay bilang gobernador at ang kanyang katandem na si dating Governor Manuel Mamba na ngayon vice-gobernador. Sa lalawigan ng Aurora, si Governor Reynante Tolentino kasama ang kanyang vice-gobernador na si Engineer Galvan. Habang kasama rin nilang nagtungo sa Provincial Canvassing Office ay ang nanalong tinatawan ng Lone District ng Aurora na si Congressman Romel Angara. Habang sa Nueva Vizcaya ay ang dating governor na si Jose Gambito ang naiproklama na. Yan ang ating update. Ito si RH25, Grace Vera Sansano. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Grace Vera Sansano. Samantala, nagwagi bilang mayor ang self-confessed drug lord na si Kerwin Espinosa ng Albera, Leyte. At sinabi ni Espinosa na kanyang tututukan sa kanyang termino ang peace and order. Biyan. Maging ang problema sa illegal drugs sa kanilang bayan sa Albera. Matahandang inamin ni Espinosa noong 2016 sa isang Senate hearing na sila mag-ama ay sangkot noon sa illegal drugs. Ngunit noong 2018 ay binawi sa kanyang counter affidavit ng anumang pahayag na ginawa niya sa Senado noon ay hindi daw nagpapatuloy na siya nga ay drug lord kung wala namang ebidensya. Naharap pa rin si Espinosa ng mga kasong money laundering, 2 kaso ng illegal possession of dangerous drugs at illegal possession of firearms na muling binuksan ng Court of Appeals. At matapos naman 3 dekadang pamumuno ng pamilya Villar sa Las Piñas, sila ay tinalo isang independent candidate na kasalukuyang konsehal sa kanilang distrito. Iprinoklama na ang iproklama si Mark Anthony Santos na nanalo laban kay Senator Cynthia Villar. Samantala, nanalo namang Vice Mayor ng Las Piñas si April Aguilar at papalitan naman ang kanyang ina na si Imelda Aguilar. Samantala, sa mga nagtatanong naman kung sino ang mga nanalong mayor sa Metro Manila,
Abay, lamang pa rin po mabigan. Sa Maynila naman ay si Yorme Isko Moreno. Sa Quezon City ay panalo pa rin si Mayor Joy Belmonte. At sa San Juan, panalo pa rin si Mayor Francis Zamora. Caloocan, Mayor Along Malapitan. At Valenzuela, Mayor Wes Gatchalian. Malabon ay si Mayor Jeannie Sandoval. At nabotas ay si Mayor Chanco. Samantala sa Pasay ay panalo pa rin si Mayor Amy Calixto Rubiano. At sa Makati ay panalo naman si Senator Nancy Binay bilang mayor. Tinalo ang kanyang bayaw na si Congressman Luis Campos. At sa Taguig naman ay panalo pa rin si Mayor Lani Cayetano. At Pasig ay Mayor Vico Soto na iproklama na. At sa Muntinlupa City ay panalo naman walang kalaban si Mayor Rufy Biason. Samantala, lakay proklamasyon ni newly elected Congressman Eric Goyap ng Lone District ng Benguet sinuspinde ng Commission on Elections. Report mula sa Baguio City. Idetalye mo RH41 Romy Gonzalez. Romy. Sinuspinde ng Commission on Elections sa proclamation ni re-elected Benguet Lone District Congressman Eric Goyap kasunod ng disqualification complaint na inihain laban sa kanya. Ganap na 1:40 ngayong hapon, Mayo 13, binasa sa publiko ni Benguet Election Supervisor at Assistant Ring Director Attorney Vanessa Runcal ang Second Division Order. At sinabi dito, in view of the foregoing, the COMELEC Second Division orders the suspension of proclamation of Respondent Eric Goyap as representative of the Lone District of Benguet. The suspension of the proclamation shall be effective until further notice of the Commission. Sa kabila na nakuha nitong 144,093 na boto na itinuturing niya na pinakamalaking boto sa kasaysayan ng lalawigan ng Benguet, hindi siya maproproklama hanggat hindi mariresolba ang kaso. Sa kanya pahayag, tinanggap ni Yap ang legal process, subalit tinayak niya sa mga mamamayan ng Benguet na walang dapat ikabahala. Anya walang sino man ang mangingibabaw sa batas at nakalan siyang tumalima dito. Ang mahalaga ay nanalo siya ng malaking boto at ito ay ang pinakamataas na sa kasaysayan ng Benguet. Umarap siya sa kasong disqualification na may kaugnayan sa citizenship na noong 2022 ay narisolba na. Ito si RH41, Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipinas. Romy, si Mayor Benji Magalong na iproklama na. Kagabi pa lang. Kagabi pa. Sabay-sabay sila ni na Congressman Mauricio Domogan, Vice Mayor Olowan, Faustina Olowan, at yung 12 mga konsyal ng Baguio City, Lakay. So si Congressman Eric Goyap suspended ang kanyang proclamation. Until further notice, hanggat kanya munang re-resolbahin nito, may kaugnayan nito sa kanyang citizenship. Ayan. Citizenship ba? Akala ko nadali ng rock netting. Ayan. Ba't ano ba citizenship niya? Chinese o American o ano? Chinese yata. Okay. Lakay, Chinese. Okay. Maraming salamat. Meron naman daw siyang birth certificate. Lakay. Okay nga Rod. Maraming salamat Romy Gonzalez. Teka muna, di mo kulang ang report mo, di mo binabati si Congressman JB Bernos. Oo, binabati ko pa ang aming kongresista. Sinagot ka na ba? Ng Abra na si Congressman JB Bernos. Magandang hapon sir. Ayan. Sinagot ka na ba? Wala pa lakay. Wala pa. Wala. Kung di ka pa sinasagot, punta ka sa Manila. Ayan, papakilala kay Kuyang Robert Saluta. Ayan, susukatan ka na ng bulletproof vest. For your own protection. Maraming salamat, Romy. Okay. So yan man ang latest na updates sa lalawigan ng Benguet. Ito si RH41 Romy Gonzalez para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Romy Gonzalez. Ikaw ba muna kulot? Het? Ayan. Billy? Ayan, si Billy Rebits pala ito. Babalikan natin lang pang mga reports. Oras, Miss Teya. 5 minuto bago mag-alas 5 ng hapon.
Yan ang ating mga balita. That is a freedom of expression. Congratulations sa Dong, Mr. President. Inilampaso naman ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Kahit siya nakulong sa The Hague, the Netherlands sa International Criminal Court. Tinalo niya si dating Secretary Carlo Nograles bilang mayor sa Davao City. At nanaro rin si ang kanyang anak na si Mayor Baste bilang vice-mayor. At nanalong muli si Congressman Pulong Duterte at isa pang anak ang nanalo namang congressman sa isang distrito ng Davao. Samantala, nagproklama na ang Commission on Elections na mga bagong halal sa city and municipal mayors sa Cavite. Kabilang dito sina Jojo Domingo ng Amadeo, Randy Salamat ng Alfonso, Strike Revilla ng Bacoor, Dalia Loyola ng Carmona City, Denver Chua ng Cavite City, Dennis Mojica Glin ng General Emilio Aguinaldo Bailin, Army Aguinaldo ng Kawit, Lawrence Umbe Arca ng Maragondon, Romel Magbitang ng Naik, Davy Reyes Chua ng Noveleta, Voltaire Ricafrente ng Rosario, Gavin Amutan Anarna ng Silang, SM Matro ng Tanza, Lamberto Bambao ng Ternate. Samantala, naging generally peaceful naman ang midterm election sa Cavite ayon sa Cavite Police Provincial Office. Sa pahayag ng Cavite PPO, kaunting insidente lamang ang naiulat dahil ang joint operations ay nakatulong sa mapayapang halalan. May kabuuang 2,872 na tauhan ng Police, Armed Forces of the Philippines, Philippine Coast Guard, Bureau of Fire Protection at Regional Support Units ang dineploy sa probinsya upang bantayan ang mga presinto at magpatupad ng election laws. Samantala, congratulations kay Congressman Roy Loyola. Nanalong muli bilang kongresista ng 6th District nga ba ng Cavite. At ganoon din ang kanyang dating girlfriend, ayan, si Dr. Mayora Dalia Loyola bilang mayor naman ng Carmona, Cavite. Someone told me long ago there's a calm before the storm. I know it's been coming for some time. When it's over, so they say. Eto na. Eto na ang report ni Val Gonzales. Shining down like water. I won't know. Have you ever seen? Wala pa kuya, mamaya pa daw. Ayan. Ang Metro Manila at karatig lalawigan sa Southern Luzon uulanin dahil sa thunderstorm ngayong hapon hanggang gabi. Malakas ba ito, Val Gonzales? Magdudul ba ng pagbaha? Ayan. Sana okay lang na bumaha. Basta pera ang bumaha. Ayan. Lakay magdudulot na naman to ng pagtulo ng mga bubong. Ganun ba? Ari sa number 5, Val Gonzales. Please come in, Val. Alam ko na lang Mayor at Miss Atea, itong nararanasan dito sa malaking bahagi ng Quezon City kanina ay literal na umulan na? yung literal na bumuhos yung napakalakas na ulan na ilang minuto na kalilipas pero sa ngayon ay medyo ulambon na lang Mayor yung nararanasan dito sa bahagi ito ng Quezon City. Artikular na inulan na itong bahagi ng Quezon City Hall hanggang dito sa bahagi ng Kamuning, Cubao, sa may Timog area. Yun yung mga inulan kanina. Nga, lakas na ulan dyan, no? Tapos na pala yan? O yung nakikita ninyong mga nandyan sa ilalim ng MRT 3 station, yan yung mga motorcycle rider na ginawang payong yung bahagi o kahabaan nitong
ng EDSA. Ito, dahil dito, Mayor at Sister L, ito, tignan ninyo itong kasalukuyan sitwasyon ngayon. Kasalukuyan sitwasyon ngayon itong kahaba ng EDSA. Ito, bumubulwak ngayon itong bumaha na. itong tubig. Bumubulwak ngayon itong tubig dito sa bahaging ito ng EDSA. Ito, ako kasi may hawak ng camera. At ito, bumubulwak. Ayan dito sa may bahagi ng Saan yan? dito sa may bahagi nitong isang sangay ng isang sangay nitong sorry, dito sa camera kasi hawak ko Ito sangay ng Meralco. Ayan bumubulwak, Mayor. Itong mga tubig na nanggagaling dito sa drainage system ng kahabaan ng EDSA. Saan banda sa EDSA yan? EDSA dito sa may EDSA, kanto ng Kamuning, Mayor. Kamuning. Yan yung bumubulwak ngayon. At sinasamantala, eto, tingnan ninyo, ginawa na ngayong isang malaking Swimming pool ng mga batang palaboy. Itong lugar na ito, ayun, mga nagtatakbuhan na ngayon at ginawa ng swimming pool itong nabuong tubig baha. Dulot nitong flash flood na nangyari kasunod nitong pagbuhos ng malakas na ulan. Yung mga motorcycle rider na walang dalang panangga sa ulan, walang mga kapote, ay nasa ilalim ngayon ng MRT station. So yan yung sitwasyon dito sa bahagi ng Quezon City kung saan ay nakakaranas ng tag-ulan sa mga oras na ito. Ako si Val Gonzales, DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Okay nga, Rod. Maraming salamat, Val Gonzales. Samantala mga misis, ayan, makinig po kayo mga misis, lalo na po yung mga anak na naglalaro ng Roblox. Ayan, bakit lakay? Eto po mga misis, mga kuya, makinig kayo ha. Baka yung mga anak natin, lalo yung mga kababaihan na naglalaro ng Roblox, mga bata, adik sa mga Roblox Inaresto isang 27 anyos na PhilAm pa naman to, Pinoy. Filipino-American sa California matapos umanong dukutin ang 10 taong gulang na batang babae na nakilala niya online sa online gaming platform na Roblox. Ayan. Sa Roblox yata kasi pwede kayong mag-usap-usap dyan, mag-chat Ayan. Ayon sa investigasyon, sinundo ng suspect na si Matthew Makatuno Nava ang bata sa isang lugar sa Southern California at dinala sa isang lugar sa Northern California, mahigit 250 miles ang layo mula sa kanilang pinanggalingan. Pero natunto ng mga pulis si Naval at ang bata sa isang strip mall parking lot habang nasa loob pa ng sasakyan. Pero ang sabi ni Naval, inakala niyang 18 anyos na ang batang kanyang kausap na isa palang minor de edad. Dahil dito ay nakulong ngayon sa Kern County Jail ang suspect na narap sa kasong kidnapping at lewd and lascivious acts. Kaya ulit natin mga misis, yung mga anak nating naglalaro ng Roblox, lalo na mga batang babae, ano po ingat po kayo Ayan, sana hindi matulad sa ganito nangyari. Showbiz, Miss Thea. Yen Santos balik showbiz matapos ang halos 4 na taon. Ano ba yung latest niyang project? Idetalye mo nga yan, Josa ng showbiz, Josa Cruzat. Josa? Miss Thea at Lakay, balik showbiz ang aktres na si Yen Santos matapos ang halos 4 na taong pamamahinga mula sa industriya. Sa isang Instagram post, ibinahagi ni Yen ang behind-the-scenes photo mula sa isang taping at senyales na may bagong project ang aktres. Bagamat hindi pa malinaw kung ito ay para sa isang pelikula, teleserye o komersyal, ibinunyag ng aktres na masaya siya sa kanyang pagbabalik sa harap ng kamera. Huling napanood si Yen sa 2021 film na A Faraway Land at mula noon ay naging low profile siya sa publiko. Magugunitang naging kontrobersyal ang aktres matapos sumaing ugnay kay Paolo Contis habang ito umano'y karelasyon pa ni LJ Reyes. Noong January 2023, kinumpirma ni Yen at Paolo ang kanilang relasyon. Ngunit pagpasok ng 2024, lumutang ang espekulasyong hiwalay na sila. Matapos mapansin ng netizens na hindi na sila nagpa-follow sa isa't isa sa Instagram.
Para sa Break Time Showbiz, ito si Josa Cruzat na nag-uulat para sa DZRH. Una sa Pilipinas, una sa Pilipino. Maraming salamat, Josa Cruzat. At bago tayo magpaalam, batiin mo natin na happy birthday si Bossing Manny Castañeda ng Shell. O yung mga members ng Kabibi dyan, ayan, abangan nyo si Manny Castañeda. Magpapainom daw siya ng diesel. Ayan. At happy birthday din kay Dr. Alan Racho. Ayan, mula kay Dr. Miriam. At mula kay Mr. Cesar Toyota Alabang Konsehal Raul Aquino. Happy birthday, Doc Alan Racho. Alaba tayo dyan. At happy birthday din kay Engineer Het Del Mora ng DZRH Engineering. Kuyang Renato Paraiso, Kuyang Jun Chu. At Kuyang Jimmy De La Rosa ng Ayala Alabang mula kay Pita Belleza at kay Ronnie Halos at Eva Ahero. Si MG Lakay kahapon nagpapansit sa atin. Ayan, si MG Morris Garads Abraham. Ayan. At yan ang kabuhan natin palatuntunan ng break time. Ako po si Deo Makalma. Ako naman po, Thea Petro Carpuz. Susunod na mga balansyadong balita, Henry Uri at Miss Kay, Karen Oyong. Bye-bye. Muulan sa LA, Lakay. Muulan ba sa LA? Ingat-ingat, tag-ulan na po. This time check is